Kung inaakala mong bata-bata ito ng Abu Sayyaf tol, nagkakamali ka. Siya lang naman ang Amir o pinakamataas na pinuno ng Abu Sayyaf at si Isnilun Hapilun naman ang kanyang deputy o second in command. Can you imagine na sa edad 22 o 23, iniluklok na siya bilang pinakapinuno o pinakaulo ng pinakabayolente at pinakakinatatakutang grupong bandido at terorista sa Pilipinas. Noong early 2000s, noong mga panahong buhay pa si Abu Sabaya, sinasabing pareho nilang pinamunuan ang Abu Sayyaf sa Basilan. Ang pagkakaiba nilang dalawa, siya ay tahimik at kalmado, habang si Sabaya naman ay pasikat at agresibo. Kung titignan ng batang ito, mukhang hindi makabasag pinggan, maamo ang itsura, at may iba pa sa kanilang bihag ang nagkakakrush sa kanya. Pero sa likod pala ng mapaninlang itsura nito, nakatago ang halimaw na gigimbal at magpapabangungot sa kasaysayan ng Mindanao at maging sa Metro Manila. At sa ilalim ng kanyang pamumuno, isinagawa nila ang tinaguriang pinakamatinding terror attack sa kasaysayan ng Pilipinas. Di ang buka dyan ka buka para matawag kita. Ma'am, Bras, para walang bata. Saan ko niyo kasi ilabas ko to? uy. Ikaw. Bata, kakating mga kwarto, CBO yan. Saan? International. Ito alam pala. Nag-egg bang mukha na din? Yan! Sabiro na, sabiro. Ipinanganak si Gaddafi Abubakar Janjalani noong March 3, 1975 sa Isabela City, Basilan. Anak siya ng Tausug at Ilonggo at lumaki sa isang pamilyang Muslim. Marunong ng salitang Tausug at Tagalog at may kaunting kaalaman sa Arabic at English. Ayon sa ulat ng FBI, inilarawan siya bilang tahimik at reserve at pinaniniwalaang indecisive at may mataas na tingin sa sariling kakayahan. Nag-aral siya sa Marawi at noong 1992 ay nag-aaral pa ng kursong computer science sa isang STI school sa Zamboanga City at hindi pa aktibong kasapi ng Abu Sayyaf noon. Noong 1995 ay pumunta siya sa Camp Crame upang makipag-usap kaugnay ng posibleng pagsuko ng kanyang kuya na si Abdurrajak Janjalani. Ngunit hindi ito natuloy at ang negosasyon ay nauwi sa wala. Ayon pa sa ibang ulat at pag-aaral na noong unang bahagi ng dekada 90, hinikayat siya ng kanyang kuya na pumunta sa Afghanistan. Siya noon ay isang computer science student pa sa Marawi at Zamboanga nang ipadala siya sa kampo ng Al-Qaeda malapit sa Mazar-i-Sharif. Doon, sinanay siya bilang mujahid at pinamunuan niya ang grupo ng 20 Moro fighters. Nakauwi siya sa Pilipinas na may dalang ideolohiya ng jihad at kasanayan sa paggawa ng bomba. Sumama siyang lumaban sa Basilan at Jolo na dakip sa Maynila at ikinulong sa Camp Crame, ngunit nakatakas noong May 29, 1995 kasama ang kapwa Abu Sayyaf na si Juvenal Bruno. Ang pagtakas na ito ang naging simula ng kanyang mas aktibong paglahok sa kanilang kilusan. Ang Abu Sayyaf ay tinatag ng kuya niyang si Abdurrajak Abubakar Janjalani. Si Abdurrajak ay nag-aral ng Islamic theology sa Libya, Syria at Saudi Arabia. Dati siyang guro sa Basilan, veterano sa digmaan at lumaban o nakilahok sa jihad ng Afghanistan laban sa Soviet Union. Sa panahong yon, nakilala di umano niya si Osama Bin Laden at binigyan ng $6 million upang itatag ang mas radikal na grupo, ang tinatawag na Al-Harakatul Al-Islamiyya o Abu Sayyaf. At pagkatapos nito, patuloy umano silang nakakatanggap ng pondo mula sa bayaw ni Bin Laden na si Mohammed Jamal Khalifa. Si Abdurrajak ay dating miyembro ng Moro National Liberation Front o MNLF. Kumalas sila dito dahil tutol sila sa usapang pangkapayapaan ng gobyerno para sa kanila, kung saan dito nabuo ang ARMM. Kaya binuo niya ang grupong Abu Sayyaf upang ituloy ang kanilang armadong pakikibaka at separatistang layunin nila. Nang mapatay si Abdurrajak sa isang sagupaan sa pulisya noong December 1998, nahati ang Abu Sayyaf sa iba't ibang paksyon at dito na umangat o pumalit si Gaddafi Janjalani sa posisyon ng kanyang kuya bilang Amir o pinakamataas na pinuno ng Abu Sayyaf. At ang malupit, 22 o 23 anyos pa lang siya noong mga panahon na yon. Bagamat meron ng otonomiya ang bawat leader sa iba't ibang paksyon ng grupo, hawak ni Janjalani ang pangunahing paksyon na nasa Basilan.
Pero dahil bata pa nga, hindi siya kasing charismatic o eloquent kagaya ng kuya niyang si Abdurrajak at kailangan pa niya muna ng consultants and advisors sa pamumuno gaya ni Abu Sabaya at Abu Sulaiman. Kaso nga lang namamanipula siya ng mga matandang ito na kilala sa maraming kriminal na gawain. Nang dumating ang panahon na naputol ang international na pagpopondo sa kanila at gabay mula sa Al-Qaeda, lalong nagtulak ang grupo na bumaling sa kidnapping para sa ransom bilang paraan ng pagpopondo ng kanilang mga operasyon o paghahasik ng lagim. At dahil sa mga high-profile kidnappings nilang ito, pumaldo ang kanilang pondo at ginamit nila ito para magparami ng mga armas at miyembro. Sinasabing ang Abu Sayyaf ay nasa humigit kumulang 650 members lang noong early 1990s at lumobo hanggang 3,000 noong 2001. Sa maraming pag-aaral, lumilitaw na ang Abu Sayyaf sa ilalim ni Gaddafi Janjalani ay hindi simpleng isang ideolohikal na teroristang samahan o isang ordinaryong kidnapping gang. Ito ay naging hybrid. May panlabas na jihadist language pero umaasa sa ransom, extortion, local protection networks at tactical alliances. At noong taong 2000 hanggang 2001 lamang, ang Abu Sayyaf ay nakapagsagawa na ng 140 ng kidnap for ransom activities, kung saan ito ang pinakamataas na naitala sa kasaysayan sa loob ng isang taon. Noong early 2000s, noong mga panahong buhay pa si Abu Sabaya, sinasabing pareho nilang pinamunuan ang Abu Sayyaf sa Basilan. Ang pagkakaiba nilang dalawa, si Janjalani ay tahimik at kalmado habang si Sabaya naman ay pasikat at agresibo. Ang mga bihag na kinidnap ng grupo ay nagkwento na mahinahon at maawain magsalita si Janjalani. Binibigyan niya rin palagi ng instructions ang kanyang mga tauhan na huwag saktan o maging mahinahon sa mga bihag na bata. Si Janjalani ay kahit papano ay maamo at mabait sa mga bihag. Sinabi naman ng isang babaeng bihag na estudyante na gwapo raw si Janjalani at hindi raw mukhang bandido. Naku, si Ineng nakuha pang magkakras. Sa kabila ng kabagsikan ng kanyang grupo, ipinakita ng mga salaysay na pinili niyang panatilihin ang kontrol sa kanyang mga tauhan sa pamamagitan ng utos na huwag patayin o saktan ang mga bihag kung hindi kinakailangan. Pero yun nga lang may Abu Sabaya na kumukontra at sinabi ng mga bihag na talagang bayolente ang taong ito. Pagkamatay ni Abu Sabaya noong 2002 at ni Ghalib Andang Commander Robot noong 2005, unti-unting na-consolidate ni Gaddafi Janjalani ang pamumuno sa Abu Sayyaf. Sinikap niyang ibalik ang grupo sa ugat o religious origins nito at ilahad muli ang Abu Sayyaf bilang isang legitimate National Liberation Front organization. Sa prosesong ito, naghanap ang Abu Sayyaf ng hardline members ng MILF habang ang Jemaah Islamiyah naman o JI ay nagpasyang magpalapit ng ugnayan sa Abu Sayyaf at magsagawa ng training links sa loob ng mga kampo ng MILF. Ayon naman sa isang intelligence official, si Gaddafi ay working very hard to get the Abu Sayyaf back to its roots at sinusubukang i-assert ang legitimacy niya batay sa religious authority ng kanyang kuya. Unang nakilala si Gaddafi Janjalani kasabay ni Aldam Tilaw aka Abu Sabaya sa malawakang hostage crisis noong March 2000 sa mahigit 50 sibilyan. Kabilang dito ang mga estudyante, guro at katolikong pare na si Father Roel Gallardo na dinukot nila mula sa dalawang paaralan ng Sumisip, Basilan. Sa panahon ng krisis, si Sabaya ang mukha at boses ng grupo at agresibo habang si Janjalani ay tahimik at kalmado. Ngayon, habang hawak nila ang mga bihag sa kabundukan, lalo pang tumindi ang takot nang magbanta silang papatayin ang ilang hostages kapag hindi nasunod ang kanilang mga kondisyon. Pero sa lahat ng hiningi nila, may isang pangalan ang pinakagumimbal sa marami, ang action star na si Robin Padilla. Siya mismo ang gusto nilang makausap bilang negosyador. Noong una, nagdalawang isip pa ang gobyerno. Siyempre, sino ba naman ang basta magpapapasok ng isang action star sa gitna ng krisis? Marami ang tumutol, marami ang nagalinlangan. Pero habang papalapit ang deadline at lumalaki ang banta sa buhay ng mga bihag, napilitan ding subukan ng Malacanang ang kahilingan ng iba at ng mismong action star na ipadala siya ron. Kaya noong April 12, 2000, lumipad si Robin patungong Basilan, hindi bilang artista, kundi bilang taong handang isugal ang sarili para sa kapayapaan. Pagdating niya sa kampo ng Abu Sayyaf sa Mount Puno, Mahaji, hindi baril ang dala niya kundi pakiusap, pananampalataya at tapang. Kasama niya ang batikang mamamahayag na si Noli De Castro, mga taga-media, ilang opisyal at mga relihiyosong leader gaya ng mga ulama at bishops na tumulong rin sa pagdulog. Kinausap niya ang mga bandido bilang mga kapatid at nakiusap na huwag saktan ang mga bihag. Sa puntong yon, tila gumana ang kanyang presensya.
Naurong ang nakaambang pagpugot sa 9 na lalaking bihag at may 2 pang batang bihag na pinalaya. Ayon pa nga kay Robin, hindi raw pumapayag si Sabaya na palayain ang 2 bata. Pero itong si Janjalani ay walang pag-aatubili kung ito naman daw ay sign ng brotherhood nila ni Robin Padilla. Sa mata ng marami, si Robin noon ay hindi lang action star. Isa siyang taong nagdala ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Pero gaya ng madalas mangyari sa mga kwento ng Abu Sayyaf, hindi naging payapa ang wakas. Habang tumatagal ang negosasyon, lalo ring humirap ang sitwasyon dahil sa mas mabibigat na demand ng grupo. Kaya noong May 3, 2000, sumiklab ang engkwentro sa rescue effort. Doon nauwi sa malagim na trahedya ang krisis. Nasawi si Father Roel Gallardo at ilan pang bihag. Si Gallardo ay kalaunang natagpuang may mga tama ng bala at palatandaan ng torture. Sapul siya sa ulo, balikat at likod. Kasama rin sa nasawi at may palatandaan ng torture ang 3 bihag na guro at kasama rin sa nasawi ang 5 bihag na estudyante. Tanda ng kalupitan ng bandidong grupo na hindi nagatubiling idamay ang mga inosente sa huling sandali. 2 pa sa mga nasawing guro ay pinugutan nila ng ulo. Kaya kahit maraming mga nailigtas at napalaya sa hostage crisis na yon, nanatiling mapait ang dulo nito. August 29, 2000, si Jeffrey Schilling ay dinukot at hinostage ng mga miyembro ng Abu Sayyaf sa ilalim ni Gaddafi Janjalani at humingi ang grupo ng pagpapalaya sa 3 teroristang bilanggo na nakakulong sa Estados Unidos gaya ni Ramzi Youssef na utak sa pambobomba sa World Trade Center noong 1993. Humingi rin sila ng $10 million na ransom sa ulo ni Schilling at pagtigil ng military operations ng gobyerno laban sa kanila. Sinabayan ito ng mga bantang papatayin si Schilling kapag hindi natugunan ang kanilang mga demands. Dinala si Schilling sa kampo ng Abu Sayyaf sa Hulo at matapos ang mahigit 7 buwang pagkakabihag, nakatakas at nai-rescue siya ng militar. Kasunod nito, pinangunahan ni Janjalani at Sabaya ang pagsalakay sa Dos Palmas Island Resort sa Palawan noong May 27, 2001. Dumating sila umaga sakay ng 2 bangka at dinakip ang 20 tao. Karamihan ay Pilipinong turista at kasama rin sina Martin at Gracia Burnham, mga Amerikanong misyonero na nagdiriwang ng kanilang ika-18 anibersaryo ng kasal, at kasama rin sa kanilang bihag ang Peruvian-American na si Guillermo Sobero. Ang original sana nilang target ang mas mayamang Amanpulo Resort, ngunit dahil naligaw sila sa Palawan, sa Dos Palmas sila bumagsak. Doon ginamit ni Sabaya ang satellite phone upang tumawag sa pamilya ng mga bihag at sa media. Pinipilit niyang sabihin na sila ay mga tauhan ni Osama Bin Laden at pinagbintangan ang gobyerno na nagpapabaya sa Mindanao. Humihingi ang grupo ng $1 million na ransom para sa mga Amerikanong bihag at pagpapalaya ng mga nakakulong na terorista gaya nga ni Ramzi Youssef. Ngayon, naibigay na ang $300,000 na ransom pero hindi pa rin ito sapat sa Abu Sayyaf dahil hindi pa rin nila pinapakawalan ang mga Amerikanong bihag. June 2, 2001, madaling araw bandang 12:30 AM, dinala ni Janjalani at Sabaya ang kanilang mga bihag mula sa Dos Palmas sa bayan ng Lamitan, isa sa mga iilang Kristiyanong pamayanan sa Basilan. Sinalakay nila ang Dr. Jose Torres Memorial Hospital at ang katabing simbahan ng St. Peter. Doon nila dinukot ang mga pari, doktor, nurse at pasyente at ginamit bilang mga panangga laban sa mga rumeresponding militar. Pumasok sila ron kasama ang nasa 30 armadong kalalakihan. Gayunpaman, isa pang grupo ng isang paksyon ng Abu Sayyaf na may 60 followers na pinamumunuan ni Abu Umran ang nag-reinforce kina Janjalani at Sabaya. Nagdulot ng matinding kaguluhan sa ospital. Makikita ron ang pagbabasag ng mga bintana at pagpapalipat-lipat sa mga bihag mula sa isang kwarto patungo sa iba. Nakipagbakbakan sila sa militar at sa isang civilian group na pinangunahan ng isang retired colonel, Bait. Nasa 2,000 bilang ng mga sundalo ang rumisponde. Ang isang sinasabi pang leader na kinilalang si Abu Sulaiman ay sumigaw na ang kanyang unit ay isang suicide squad at hawak umano nila ang nasa 200 bihag. Pero hindi naniniwala ang mga puwersa ng gobyerno dahil ang tansya nila ay nasa 20 bihag lamang ang hawak nila. Hiniling ni Sulaiman na itigil na ng militar ang pagtugis sa kanila. Kung hindi, nagbanta siyang papatay nila ang mga bihag. Pinalibutan ng puwersa ng gobyerno ang ospital at simbahan at nanawagan sa Abu Sayyaf na sumuko. Naghahanap ang grupo doon ng mga gamot at mga syringe para sa kanilang mga sugatang kasamahan, pati na rin ng pagkain at damit. Ngayon, upang mapigilan ang mga sundalo, nagpadala ang mga ekstremista ng mga sniper sa mga bubungan. Sinagot ito ng mga sundalo sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga helicopter gunship at nagpaputok ng rocket at machine gun diretsyo sa kanilang pwesto.
Habang tumatagal ang labanan, 4 na bihag ang nakatakas. Nang dumilim na bandang alas 6:30 ng gabi, nagawang makatakas ng Abu Sayyaf mula sa compound. Dala ang natitirang 11 sa orihinal na 20 bihag mula sa Dos Palmas at karagdagang 5 bihag mula sa ospital, kabilang ang nurse na si Deborah Yap. 5 iba pang bihag ang nagawang makatakas sa gitna ng nighttime withdrawal habang tinatakpan ng Abu Sayyaf ang kanilang pagtakas ng pagpapaputok ng baril at ginamit ang mga bata at bihag bilang panangga. Nasa 12 hanggang 20 mga sundalo ang nalagas sa naganap na engkwentrong yon. May mga inosenteng sibilyan din ang nasawi at sugatan, pero hindi malinaw ang eksaktong bilang ng mga ito habang wala namang naitalang nalagas sa hanay ng mga bandido. Indikasyon na lahat sila ay misteryosong nakalusot sa alanganin nilang sitwasyon. Matapos nito, naglakad sila patungo sa kabundukan at kinabukasan, nagtipon ang iba pang unit ng Abu Sayyaf upang magsanib-sanib, kaya lumaki pa ang bilang ng mga bandido. June 11, pinangunahan ni Isnilon Hapilon na deputy o second in command ni Janjalani at si Hamsi Raji Sali na isa ring commander sa ilalim ni Janjalani ang pagdukot ng 15 manggagawa ng Golden Harvest Plantation doon sa barangay Tayran, Lantawan. Kinabukasan, inanunsyo ni Sabayan noong June 12, 2001 kasabay ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas na pinugutan nila ng ulo ang Amerikanong hostage mula sa Dos Palmas na si Guillermo Sobero. Ang pagpugot umano ay regalo nila para sa kaarawan ni Pangulong Gloria Arroyo. 4 na buwan pagkatapos nito, na-recover ng mga otoridad sa Basilan ang mga labi ng isang bangkay at kumpirmadong kay Guillermo Sobero nga ito. Ayon pa sa Korte Suprema, sinabi ni Sabaya sa mga bihag na pinugutan na si Sobero at nagbanta na papatayin sila kapag hindi sila sumunod. Gayunpaman, bumuo sina Janjalani at Sabaya ng isang striking force na siyang pumugot pa rin ng ulo ng 10 pang inosenteng sibilyan. Matapos ang isang taon, June 7, 2002, sa isang rescue operation ng militar sa Siraway, Zamboanga del Norte, napatay ang Pilipinang nurse na si Deborah Yap at ang misyonerong Amerikano na si Martin Burnham, habang nasagip naman si Gracia Burnham. Muling nagpatuloy ang pagtugis kina Janjalani at Sabaya matapos ang insidenteng ito. Nag-alok ang gobyerno ng Estados Unidos ng gantimpalang hanggang 5 milyong dolyar at ang gobyerno ng Pilipinas ng 5 milyong piso para sa magbibigay ng impormasyong hahantong sa pag-aresto o pagkaka-neutralize kina Gaddafi Janjalani, Abu Sabaya, Isnilon Hapilon, Hamsi Raji Sali at Abu Sulaiman. Fast forward. Pagkatapos mapatay ng Philippine Navy si Abu Sabaya noong June 2002, tuluyan nang nabuo ang kontrol ni Janjalani sa Basilan. Mas binigyang diin niya ang urban bombings at iba pang anyo ng teroristang operasyon. Naging pangunahing bomb instructor siya pagsapit ng 2001 hanggang 2002 at inutusan ng kanyang mga tauhan na magsagawa ng surveillance, kumuha ng bomb making skills, kagamitan at ingredients at makipag-ugnayan sa mga dayuhang trainer. Si Janjalani ang nag-utos ng mga pambobomba sa Zamboanga, Cotabato, General Santos, Davao at umabot pa hanggang Metro Manila. October 2, 2002, naglagay sila ng Improvised Explosive Device o IED sa isang motorsiklo na tagong nakaparada sa market area na tapat ng Camp General Arturo Enrile sa Malagutay, Zamboanga, na ikinamatay ng isang US Special Forces soldier at 2 sibilyang Pinoy habang 25 naman ang sugatan. Nakipag-ugnayan din siya sa Jemaah Islamiyah at hardline members ng MILF upang palawakin ang operasyon o paghahasik ng lagim ng Abu Sayyaf. Nagbigay siya ng 100,000 pesos kay Zulkifli Binhir alias Marwan para sa Cotabato Airport bombing noong February 2003 na ikinamatay ng isang sundalo at ikinasugat ng mahigit 12. Iniuugnay din sa kanya at sa kaalyado nilang Jemaah Islamiyah ang mga nangyaring pambobomba sa Davao International Airport noong March 2003 na ikinamatay ng 22 katao at ikinasugat ng 143 at ganun din sa Sasa Wharf noong April sa parehong taon na ikinamatay naman ng 17 sibilyan at ikinasugat ng 56. Nag-recruit din siya ng mga bomber para sa Valentine's Day bombing doon sa mga syudad ng Davao, Jensan at Makati noong 2005 na ikinamatay ng hindi bababa sa 10 katao at mahigit 150 ang sugatan. Sa pakikipag-alyansa niyang ito, kumalat ang lagim ng Abu Sayyaf sa Mindanao na umabot hanggang Luzon. Pero ang pinakamalaking ginawa nilang pag-atake ay naganap noong February 26, 2004.
Ang Super Ferry 14 bombing. Gabi ng February 26, 2004, bumiyahe ang Super Ferry 14 mula Maynila patungong Cagayan de Oro na may 800 at 79 na pasahero at tripulante. Pagsapit ng madaling araw, February 27, habang nasa may El Fraile o bukana ng Manila Bay na ang barko, isang malakas na bomba ang sumabog na sinundan ng mabilis na pagkalat ng apoy. Sa gitna ng usok at kaguluhan, napilitang ipag-utos ang pag-abandona sa barko at maraming sakay ang nailigtas sa tulong ng rescue boats at mga sumaklolong sasakyang pangdagat. Pero sa kasamaang palad, umabot sa hindi bababa sa 116 ang nasawi at 300 naman ang sugatan. At ito ang pinakamadugong terror attack sa kasaysayan ng Pilipinas. Bagaman una itong inakalang aksidenteng sunog, kalaunan ay inihayag ng gobyerno na bamatak ito ng Abu Sayyaf sa ilalim ng paksyon ni Gaddafi Janjalani at Abu Sulaiman. Ang dahilan kung bakit tumatak ng husto ang pangyayaring ito ay hindi lang dahil ito ang pinakamadugong terror attack sa kasaysayan ng Pilipinas, kundi dahil karaniwang pasahero ang mga biktima nito, mga pamilyang pauwi, mga magulang, mga bata at maging mga guro at estudyanteng pabalik sa Mindanao mula sa isang school competition sa Maynila. Iniulat ng Human Rights Watch na kabilang sa mga nasawi ang maliliit na bata at teenagers at maraming pamilyang sabay-sabay nawalan ng higit sa isang mahal sa buhay. Grabe namang kasamaan nito, tol. Sa huli, matapos ang ilang linggo, 7 na sospek ang inaresto at kinasuhan. Isa rito si Redendo Cain de Llosa, na isa sa mga leader ng grupong Raja Sulaiman Movement sa ilalim ni Abu Sulaiman. Ayon kay de Llosa, noong unang bahagi ng 2004, inatasan siya ni Gaddafi Janjalani na bumuo ng isang plano upang patayin ang kandidato sa pagkapangalawang Pangulo ng Pilipinas na si Loren Legarda. Inamin ni De Llosa sa mga otoridad na nagpasa siyang maglagay ng bomba sa isa sa mga campaign stops ni Legarda. Dito rin nabunyag ang iba nilang planong targetin ang US Embassy, shopping malls at iba pang lugar sa Metro Manila. Kaya dito lalong gigil at nagpursige ang mga puwersa ng gobyerno upang putulin na ang pinakaulo ng Abu Sayyaf. September 4, 2006, nakaengkwentro ng mga Marine Force Recon sa ilalim ni Second Lieutenant Romulo Di Mayuga ang isang malaking grupo ng Abu Sayyaf sa Barangay Tugas, Patikul, Sulu. 27 Marines ang nasangkot sa sagupaan at tinatayang umaabot sa 150 ang bilang ng mga kalaban. Nang malaman nilang kasama mismo si Janjalani sa grupo, nagpaputok ang mga sundalo na hindi nalalaman na outnumbered pala sila. Pero pinili nilang hindi umatras dahil mas lalo lang silang mapipinsala. Ang 3 night vision goggles ng mga marino ay nakatulong sa kanila na matukoy si Janjalani mismo at ang eksaktong posisyon ng kanyang mga tauhan. Ngunit kinailangan pa munang maghintay ng mga sundalo sa unang liwanag o pagbubungang liwayway bago nila ilunsad ang pag-atake. Dito nasurpresa ang mga bandido sa mga granada at sunod-sunod na putok ng machine gun mula sa Marines. Para sa lead scout na si Marine Private First Class Dante Advincula, ang pagpasok sa lungga ni Janjalani ay parang pagdaan sa butas ng karayom. Nagtagal ang bakbakan hanggang umaga. 6 na sundalo ang napatay habang halos 70 sa panig ng Abu Sayyaf ang napatay o sugatan. Ayon sa mga informante, tinamaan si Janjalani sa leeg at nakatakas. Tapos sa mga sumunod na buwan ay may mga lumabas na balitang patay na siya. Late December 2006, may 4 na sumukong Abu Sayyaf members ang nagturo kung nasaan ang kanyang bangkay na nakalibing sa barangay Kabuntakas, Patikul, Sulu. Ang nasabing bangkay ay binalot ng isang tela para sa seremonyal na libing ng mga Muslim. January 20, 2007 ay kinumpirma ng FBI DNA test mula sa sample DNA ng isa pa niyang kapatid na si Hector na nakakulong sa Bilibid na ang tinukoy ng mga labi ay kay Gaddafi Janjalani nga. Kalaunan, nagbigay ang Rewards for Justice ng $5 milyong para sa impormasyong nag-ambag sa pagkakatuklas at pagkakakumpirma ng kanyang pagkamatay. Sa parehong buwan na taon na rin yon, napatay ng Army Special Forces Company na pinamumunuan ni Lieutenant Almirante Mejares si Jainal Antel Sali Jr. o Abu Sulaiman ng January 16 sa Budajo, Talipaw. Ang pamumuno ni Gaddafi Janjalani ay nagmarka ng pinakamadugong yugto ng Abu Sayyaf. Sa ilalim niya, pinagsanib ang kidnapping para sa ransom at pambobomba bilang pangunahing taktika.
Ang paksyon niya ang nagpasimula ng pakikipag-alyansa sa Jemaah Islamiyah at nagpakadalubhasa sa urban terror, dahilan upang tawagin ng National Counter-Terrorism Center ang Abu Sayyaf bilang pinakamarahas sa mga Islamic separatist groups sa Pilipinas. Pagkamatay ni Gaddafi Janjalani noong 2006, humina ang Abu Sayyaf dahil sa sunod-sunod na leadership losses at paghina ng Central Command. Ayon sa Mapping Militants Project, ang mga pagkaluging ito ay nagbunga ng decentralization, nagpatigil sa malalaking pambobomba at nagbalik sa grupo sa kidnap for ransom noong 2007 na higit na nakatuon sa pagkuha ng pera. Sa kabila nito, nanatiling aktibo pa rin noong mga panahong yon ang iba't ibang paksyon ng Abu Sayyaf. Kalaunan, umangat dito si Isnilon Hapilon at ang paksyon niya ay nakipag-ugnayan at sumumpa ng katapatan sa ISIS noong 2014. May nagawa na akong video niyan tol tungkol kay Isnilon Hapilon. Hanapin nyo na lang. Sablay nga lang pronunciation ko noon sa mga Janjalani. Naging Hanhalani. Ano yun? Spanish? Bagamat madalas nakikita si Gaddafi Janjalani bilang isang bandido at terorista dahil sa kidnapping at pambobomba, may sarili ring ideolohiyang pampanitikan si Gaddafi. Sa kanyang sanaysay na pinamagatang A Brief History of Al-Harakatul Al-Islamiyah circa 2003, binigyang diin niya ang kanilang jihad na adhikain. Ayon sa CP ng Counter-Terrorism Project, iginit niyang tama lamang ang pagpatay sa mga murtadin o yung mga Muslim na nakikipagtulungan sa mga kaaway ng Allah dahil pinipigilan umano nila ang banal na pakikipagdigma. Idiniin niya na ang layunin ng grupo ay itatag ang panlipunang kaayusang Islamiko at ang paggamatay ng mga inosente ay masasawata kapag sumunod ang lipunang Muslim sa kanilang panawagan. Ang retorikang ito ay ginagamit niya upang bigyang katwiran ang marahas na pag-atake at upang kumbinsihin ang mga kabataan na ang pakikibaka ay relihiyosong tungkulin. Kalakip nito, hinimok niya ang mga kasapi na pag-aralan ng Quran at ang mga turo ng Salaf upang manatiling matatag sa gitna ng modernong paglibak sa radikal na Islam. Sa inyong opinyon tol, bakit may mga kabataang napupunta sa ganitong landas? Kahirapan ba, ideolohiya o impluensya ng pamilya? May kalayaan kaya ang mga kabataan kagaya ni Gaddafi na humiwalay sa armadong pakikibaka kung nakatatak at nasa dugo na ito ng kanilang pamilya? At ano sa tingin nyo, biktima ba siya ng sistema o isa siyang halimaw na pinili ang sariling landas? Maraming salamat at mag-iingat kayo palagi.